Maaari po tayong engage sa kanila sa paggawa ng mga assignments o projects sa pamamagitan ng paggabay. So mga mommies, take note of these reminders. Kung paano ko po susuhetuhin yung pagiging makulit nila. Ang Diyos lang po talaga ang ating tanging pag-asa. Huwag po tayong gumive up. Ang programang inyong kaagapay sa paghubog ng mga pusong ina, Moms at Heart. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito na naman po ang inyong Mommy Best Series para sa ating Moms at Heart. Isang oras po tayong magsasama-sama, magpukwentuhan ng mga bagay-bagay na ngayon nga pong buwan ng Oktubre ay may kinalaman sa ating mga roles bilang mga momshies, teacher for any season or any setting dahil sa katotohanan po, tayo pong mga nanay ang first teacher ng ating pong mga anak. Sino ba ang nagturo sa kanila ng mga parts of the body? Yung kanilang pa close open na yan, pati blink-blink ng eyes, di po ba tayo? So samahan niyo po kami ni Momshi Lay Bonifacio, ang aking pong kasama every second Saturday of the month, kung paano po natin isasalansa ng mga bagay-bagay may kinalaman sa ano ba yan? Letter I. Ito po yung paano ba tayo ng mga adult ay nag-aaral pa din. At bilang mga adult ay nagtuturo din ng mga kapwa adult. Kung kayo po ay merong wifi connection or kayo po ay pwedeng magsama over FEBC Radio TV kung saan kami po ay inyong makikita. Yan. Or di naman po sa ating mga Facebook pages or account 702 DCAS FEBC Radio, Memo ni Mommy, Moms at Heart. Or kumusta po kayo dyan sa mga probinsya? Kayo po ba ay naglalaba-laba? At you just take advantage, nakasama po kami. Or gumagawa po kayo ng mga merienda or whatever, no? Kaya wala na pong pinipilit. Kung kayo po ay may PM Radio and which is available na po ngayon, pwede na po kayong mag-order or bumili. Dito nga po sa ating lugar sa Ortigas, no? Sa FEBC office ng PM Radio o any station for that matter ng AM band ng 702 DCAS. Pinig po kayo. At tunay naman, sana nga po ay mapagpala tayo sa ating pagsasama dito po sa ating broadcast ng Moms at Heart. And that is made possible dahil sa ating pagiging miyembro ng Kapisanan mga Broadcaster ng Pilipinas. Welcome sa iyo, Mommy Lay. Magandang hapon. Hello! Good afternoon, Mommy Bessie! At syempre, hello din sa lahat ng mga momshies natin na nakikinig ngayon. Mommy Bess, simula na naman ang mga traffic. Ramdam na natin ang Christmas lights ng mga sasakyan sa kalsada dahil papalapit na ang ating Christmas celebration. Actually, nagsimula na nga. Dahil bare months na, no? Simula na ang Christmas season sa buong Pilipinas. Correct. Sa buong Pilipinas. Parang tayo lang yung kakaiba, no? Parang we are so excited sa Kapaskuhan na in fact, last week of August pa lamang, parang may mga himig ng awit ng Pasko. Wow. Correct. Makikita mo na yung sikat na singer tuwing Pasko. Nagawa ng meme sa Facebook, di ba? Oo, yan. Ayun nga. At ngayong araw na to, dahil medyo papalapit pa lang naman ang Pasko, no, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa moms, teacher, in any setting. Siyempre, no, tayo mga mommies, ano yan eh, ewan ko, Mami Bes, siguro natural na sa babae yung no, sabi nga, nabasa ko lang to sa no, post sa Facebook, ang Diyos daw, 10 lang ang utos. Pero yung misis daw niya, ang daming utos. Natural na magbigay ng instructions, so utos, iba kung paano gagawin mga bagay, ganun ang mga babae talaga.
Yes, at dahil napag-uusapan yung teacher, dahil ngayong buwan ay Teachers Month at Happy Teachers Day po sa ating lahat. Dahil na-realize mo ba, tayong mga momshies, no, tayo mga moms, biglang tayo ang first teacher ng ating mga anak. O, di ba? Tinuro natin yung parts of the body, mata, ilong, di ba? Ganyan. Yung close up at kung ano-ano pa, di ba? Habang pinaliliguan natin. At ang mga momshies, kahit na sabihin natin balibaligtad ang nota, natuto tayo ng mga no, mga lullaby. Buti na lang nakakatulog yung anak natin kahit yun yung ating lullaby. No? So tayo po mga momshies, ang talagang the first teachers ng ating mga anak. However, dahil tayo yung first teacher at teacher in any setting, sa pag-aaralan natin ngayon, paano tayo? No? At itong ginagawa po natin sa Moms at Heart ay isang paraan po ng pagtuturo ng mga adults. Ayan, no? Mahirap turuan ng adults, no? Parang lagi, kung mahirap turuan ng bata, ang joke ko nga, no? Mas mahirap turuan yung magulang. Kasi marami ng mga kung ano-ano yung ating mga kaisipan at mga buhay-buhay. So meron tayong mga I's na isasalansan, no? 5 letter I. Pero bago tayo makapasok dun sa 3 letter I, dapat magkaroon muna tayo ng unang I. Ano yun, Mami Lay? Yung ginaganyan ko, unang I. Eto, Mami Bes, ito yung pinaka-importante, no, na masimulan natin. Ma-ignite. Ignite. Di ba? Parang yung pagka nag-aano ka ng, yan, ang posporo, di ba? I-ignite nung ganun. Minsan, medyo, alam mo yung pagbasa ang dulo nung nung posporo mo, ay, hindi sumindis, hindi, di ba? Kailangan tamang yan, koneksyon. Yes. Yung pagkikiskisan mo at yung sisindihan mo na palito ng posporo. Ganon din ang tao, Mami Bes, no? Importante na nagkakaroon ng tamang ignition, 'di ba? Ibig sabihin may tamang koneksyon. At alam mo, I think, Mami Bes, ang isang pinaka-importante to ignite learning, especially in adults, yung trust, yung tiwala, 'di Yes. ba? Kasi Tiwala sa kasi sa pag bata, tama. Kasi pag bata, ano naman yan ang bata siguro madali pang magtiwala. Ang adult, dumaan na sa maraming mga pagsubok, 'di ba? Yung siyempre alam mo ayaw mo napahiya ka na minsan, ayaw mo nang mapapahiya ka, 'di ba? So, importante yun, ma-ignite ng tama yung learning sa naku, adult. nabanggit mo yun, trust. Sana po, no, sa ating pong programa, sa 8 taon na tayo po ay nagsama, sana ay nakabuild na tayo ng trust ng ating pong mga momshies, whether kayo po ay listener sa ating Radio 702 AM, DCAS AM Bond, o di kaya naman nakikita nyo ang aming mga beautiful faces and smiles dito po sa ating broadcast, no? So, tiwala. Mahalaga kasi nga, tama yung tiwala. And then, yung perfect blend, no? Nung readiness. Ngayon, kung ang ginagamit mo naman, yung mga uso na ini-ignite na ganyan, lighter, no? Kailangan naman meron siyang fuel sa loob. At tama din yung connection. Kasi kumo-connect yun, pag gumano nyo, no? Yun ang pag-ignite niya, di ba? Alright, so ignite is very important. At sana po, no? Dito sa ating mga pinag-uusapan, nagsisimula pa lang po tayo, ay medyo sumindi na yung, ano nga ba ang sinasabi nila sa adult? And the second letter I is the word inspire. So dahil yan, na-inspire, we spark inspiration. Yan ang mga ano natin. Like you, ikaw, no? Ayan, alam ko, passionate ka sa pag-aaral What inspires you to learn? What inspires that desire to learn? Ako, Mami Bessie, very innovative ako. Yung kumbaga, there's already a way of doing something. I want to feel excited to do it again. Kasi di ba sa trabaho ko, very redundant yan Siguro sa loob ng 12 taon na ako'y insurance advisor, financial advisor, I've been doing the same thing. Pero I want to learn how to do it in a more exciting way.
Kasi yung tao, alam na nila yan. Pero ako gusto ko pa rin matuto. Ano yung paraan para mas ma-excite silang malaman pa tungkol sa ginagawa ko o tungkol sa ituturo ko sa kanila? 'Di ba? Mhm. Kaya importante sa akin, na-inspire ako pagka there's a new way of doing something. Yes, ayan, Gusto ko ako. aralin, 'di ba? Mhm. Lalo na generation is changing, 'di ba? Mhm. Yes. Constant naman yan, magbabago yan. So yung paraan na tinuturo mo sa batch ko, sa mga ex-gen, hindi na applicable ngayon yan sa ano, sa millennials. Eh sila na yun ngayong ano eh, 'di ba? Sila na ngayon yung grupo ng mga taong natututo at Sa kakaibang nagtatrabaho, paraan. 'di ba? Actively learning sila, ang bilis nila. Kung medyo huli ako, kung hindi ako maka-adapt sa virtual presentation, mga ganyan, 'di ba? Hindi ako makapag-post sa ano, sa social media dahil hindi ko alam kung paano at kailan ko gagawin 'yun. Mahuhuli rin ako, 'di ba? Kaya Correct, gusto correct, ko correct. nalalaman ko yung iba't ibang mga bagay na 'yun. Yes, okay. That's a good answer, no? Na dahil ang pagtuturo kailangan hindi yun ang yun. Simple lang po yan mga mamshis. Kung ang adobo niluluto natin dati ng gano'n na lang, pinakukuluan, di ba? So, pwede rin tayong magkaroon ng inspiration. Paano ba matuto ng kakaiba? And tama yung sinabi ni Mami Lay, no? It raises our inspiration pag nakatuon tayo dun sa dulo na kasi gusto nating maki-level up pumantay, no? Like ako, I remember ang estudyante ko, dalawang hindi na, extremes, no? Hindi naman hanggang sa batang-bata. Kasi I teach in the bachelor's level. So alam mo naman yun, ano? Ito na yung mga dulo ng Z generation. Kasi sila yung nasa bachelor's level. And then I teach in the graduate school level. So sila naman yung halo, no? May millennial, may ex-gen, di ba? Merong Z, ano? So halo-halo sila. And yun, kailangang makipagsabayan ako like yun sa online, no? Kailan ba naman nauso ang exam ngayon na naka-online, 'di ba? So nag-a-answer sila while nag-observe ako, no? Pero hawak-hawak lang nila yung cellphone nila while they are answering the exam. Tapos pumapasok sa akin 'yon. No, isa-isa sila. So I have to monitor, no? Papasok lahat 'yun dun sa link na 'yan. And in their presentation, ano, nakakaaliw sila kasi via Zoom, pero yung isa, mas mabilis siyang kumunik ng Google Meet. So, naka-Google Meet sila dun sa classmate niya, tapos naka-post na ganyan sa akin, ano? So, parang, yan, kailangan mo talagang malaman ang mga bagay-bagay na yan. So, mga mamshis, sana po ay ma-ignite ang inyong mga kaisipan dito sa ating pag-uusapan that ang education, Mami Lay, never ends. As long as we live on earth, we have to have that mindset na kailangan nating matuto. And education is not just in formal schooling. Yung mag-e-enroll ka, magtatapos ka ng PhD. Hindi lang po, no? We have what we call, at mas marami ito, DIY. Di ba, no? Dami niyang DIY, no? Sa ating YouTube, no? Hindi na po kailangan pa yung mga degree programs, no? What is important, we enhance our brains at ito inspire. However, dapat subalit, sabi nga parang biglang tinwist, nag-tweak, no? Yan, yung mga words na yan, ngayon yan mga ginagamit, mga tweak, no? Meron kasing mga issues that's another letter. Ang isang adult. Like, complex na buhay natin, tama? Tama, Mami Bes. Marami ng mga issues talaga, lalo na isa sa issue Mami Bes, nung nagbago, 'di ba, nag-pandemic. So, wala kang ibang way to communicate, to train the people, kundi using virtual setting, 'di ba? Anong issue diyan? Ano ba naman 'yan? Ang hirap-hirap naman 'yan, 'di maka-connect. 'Di ko maintindihan, 'di talaga pumapasok sa utak ko pagka ganyan, pagka hindi ko kaharap yung yung Tao. nagtuturo sa akin, 'di ba? Ang daming mga issues hindi lang sa technical aspect 'no, kundi pati rin yung yung, sabi mo sa auditory. Minsan hindi talaga masabay Marinig. na nakikinig, nanonood, tapos magno-note sila, 'di ba?
Ay, maraming ang hirap turuan kasi lalo na o kaya, I'm sorry baka hindi acceptable sa iba etong anong 'to, kasabihan na 'to sabi, "It's so hard to teach an old dog a new trick." 'Yan, 'di ba pinakamahirap, issue talaga 'yun na may ituturo kang Yes. bago, maliban sa nakasanayan na, Mm. 'di Okay, now, I would like to break that kasabihan, no? We can teach an old dog a new trick dahil according sa mga pag-aaral ng neuroscience, no? Ang ating brain ay hindi tumitigil ng kanyang connections. Nung araw, yan, tama yan. Kasi nung araw, yung neuroscience hindi pa na-discover na even ikaw ay maedad na, no? Ay kumokonek pa pala yon. Pero kapag kakumonek yon at kailangang ma-practice, so that's one, yung diet, yung exercise, yung mindset, no? Kasi yung sabi mo kanina, no? Ay, sino po? Yon, yung mindset na yon, yung connection mo, kukonek sa iba. Kasi isa pa rin yan, no? According dun sa mga researches na our mind is so powerful, no? Na kapag pumasok na yon, yung kabilang lobe ang magpa-function. Dalawa yan, the right and the left, no? Medyo technical na po yan, ano? Ang ibig lang pong sabihin, kapag pumasok na si negative, kukonect siya sa something ulit na negative. So, dapat pag pumasok si positive, yun ang kukonect niya. So, yun po yung ibig sabihin ng how do we make use of that? Kaya tamang-tama yung sabi ng Lord, imagine, thousands and thousands of years ago, sinabi na yan sa atin ng Panginoon that our brains, no, di ba, transform your mind. Yes. Ilalagay ba naman ni Lord yung kung hindi totoo? That we can Tama. transform. So, down with that old dog's new trick. We will always have that freshness as long as we have that connection, no, with our Lord. Now, bago dun sa mga issues na yan, ano, kasi ang daming pag-uusapan sa issues eh. Kuha muna tayo, ito po ang isang example, no? Golden girl na to eh. Pero look at her in terms of how she presents and packages at i-share sa atin. Pakinggan natin ang ating guru mom, si Mommy Arlene, para sa kanyang mga pahatid balita sa mga BFF na authors. Guru Mom, ang kaagapay mo sa pagpapatalino ng mga moms at heart. Hello mga Momshi, si Mommy Arlene po, ang inyong Guru Mom. Back to school na naman ng mga bata. Ilang taon din namang ang mga mothers ang umaagapay sa mga ito sa kanilang mga modules at online classes. Moms are the best teachers, ika nga. Ayon sa ating BFF, Jennifer Wolf, sa kanyang akta na Why Moms Make Awesome Teachers, the best talagang mga teachers ang mga mothers. Dahil una, moms know that being first isn't always the best. May times na kailangang mag-try ulit hanggang matutunan ang mga pinag-aaralan. Number 2, moms are so flexible. They look at the big picture. Kaya nga, they encourage the kids to keep trying kahit na may mga pagsubok sa buhay. At syempre sa pag-aaral. Number 3, mothers understand na ang mga bata ay still in the process of learning. Kaya naman kinakailangan ng patience and kind understanding. Number 4, alam na mga mothers ang needs ng mga anak upang ma-encourage ang mga ito na mag-excel sa kanilang mga pag-aaral at sa daily life. Number 5, tinuturo ng mga mothers ang mga magandang asal by setting rules sa tahanan. Tinuturuan ng mga anak to know how they stand and also how to deal with others. And number 6, moms are the best teachers because they know that sometimes the best thing to do is isara muna yung mga aklat na yan at mag-rest at magmerienda. Alam ng mga ina when to push and when to tell the child na okay lang yan, pwede kitang tulungan. And finally, alam ng mga mothers na mahalaga ang warm embrace to make the children feel secured and loved. Dahil dito, they can do better at home and sa school. Ayan mga mothers na may kapulutan ng inspirasyon ng mga ito. Muli si Mommy Arlene, ang inyong Guru Mom.
Maraming salamat sa iyo, Mami Arlie, sa iyong mga pahatid na balita, pero kakaibang balita ito at ito'y akmang-akma sa ating mga pinag-uusapan. Balik na naman po ang inyong Mami Bessie Rios kasama si Mami Lay at ito pong ating pinag-uusapan ay patungkol sa Moms, Teacher in All Setting. And this setting is teaching adults. At yung ating huling pinag-usapan, Mami Lay, we would like to knock down that kasabihan that you cannot teach an old dog new tricks. No, you can, no? But the teaching is different and the dog has to be also open. Willing. Yes. Willing. Hindi yung pa tinuturuan, nakaano na agad, no? Nakasinkad na yung paa at no na agad. So maglalak po yung isip. Okay? So we hope that we have ignited your mind and that we have inspired you already. So go with the flow. Ang una natin sinabi ay ang mga issues. And we recognize that. But since ang issues can be overcome by the next letter I, ano yung letter I na yun na pwedeng maka-overcome sa issues, Mami Len? Interest, Mommy Bess. Yes. Importante na, yun nga no, sabi mo kanina, dapat willing. Isa sigurong paraan para maging willing yung tao ay interesado rin siya dun sa aaralin niya. Naalala ko si mommy ko, di ba, na pag-usapan natin, hello, Mommy Mary. Yung nag-aral siya ulit, she's already 72 years old, pero nag-aral siya magsulat ng Hebrew. Diba? Kasi interest siya talagang matuto. Yan ang ginagawa niya. Gusto niya matuto ng mga bagong bagay. So, dahil interesado siya doon, meron siyang willingness na gawin yun. So, dapat hanapin din natin, no, yung interest ng mga tao para maturuan mo ng maayos. Kagaya rin halimbawa, Mami Bess, no, may mga adults na sa una, pag may bago kang ipinapasok na idea or may ituturong bago sa kanila, ano talaga sila, skeptic sila dyan, parang makikita mo nakalayong ganyan yan habang nagtuturo ka. Pero pagka nakuha mo na yung interest sila, lumapit ka na sa loob nila, andiyan na makikita mo na, lumalapit na ganyan sa screen. Nakikinig na sila ng maayos at nagpa-participate na sa discussion. Yun. Yes. Kaya napakahalaga na pumasok tayo sa kung ano yung interest. And when we talk about interest, magka-partner yan. Una, ano yung passion niya? Gaya ni Ma'am Shish mo. Biglang ang passion niya naging language, no? And dahil dun sa language na kanyang passion, na-connect dun sa kanyang purpose, no? Wow, pag-aralan ko nga ang language na yan, di ba? So, marami po, no? Iba't iba po ang ating mga pwedeng gawin. And I remember, I have this boss, no? Bagamat ngayon ay namayapa na siya kasi talagang maedad na siya. But during that time, I think he was almost 70, no? Hindi ko malaman kung kaedad ko siya or exact 70. But he enrolled in that sikat-sikat na eskwelahan na International School for Business dyan sa Makati. Naku, he was recognized, no? Kasi at least nag-enroll siya doon. And actually, hindi siya, ang maganda po, mga momshies na ito pong adult education na pinag-aaralan. Well, yung mga bata, they're so full of theories, no? Puro according sa ganito, nabasa sa ganon. Pero alam mo, Mami Lay, ang advantage, no? And I see that sa mga guro, na kasi syempre ng field ko. Yung bagong mga teacher, ang daming alam yan, mga makabagong approaches. But yung tinatawag na season, yung matagal na, like you're into your teaching, mga 20 years, 30 years ka na in teaching. Pero yung nagle-learn ka, hindi yung 20 years ka na, isa rin ang lesson plan mo. Copy-paste, Mami Bess. Oo, hindi po yung gano'n, Alam mo iba, kasi as an adult, you put in your experiences. And that adds to the flavor. At yun po, para sa ating mga bata, you learn from that sa mga adults, no? Na yung skills po ay kakaiba from the adults. Yung sabi nga, gray hair. Although yung hair mo, gray kulay. Kulay. Oo, gray hair. Oo, Mamaya iba na naman kulay niyan, Mami Bess. oo nga Ikaw naka-gray sa akin, naka-brown. O, kita mo?
novelty, di ba? No? So that's also important sa ating interest. Okay, naku, mabilis ang ating oras, ano? Let's go to another letter I. And dahil nasabi natin ang interest depende sa ating priority, sa ating purpose, sa ating passion. Ito namang isa, o ito ang hindi pwedeng mawala, investment. Yan. And investment ay time and treasure, no? Education is not cheap, no? Pero kung tingin natin education is very expensive, ay let's try ignorance. It's even costlier, 'di ba? Yung yung ikaw ay ignorante sa mga bagay-bagay. So, wag po nating panghinayangan. Kaya nabasin mo ba? Sa mga ano ngayon, sa mga webinars and even makikita mo sa poster, nakalagay sa ilalim, investment fee. Hindi na siya registration fee, no? Oo, investment fee or learning investment, di ba? Tapos nakalagay. Minsan may naklik ako, parang napakaganda nung kanyang mga ino-offer, no? Sasama sana. Pagtingin ko, dollars pala yung bayad. Di ba, ang taas ng dollars natin? Nung kinonvert ko, 18,000. Sabi ko, grabe naman, 18,000 ito. One-day seminar lang yata o 2-day seminar, no? Of course, magagaling speakers, mga international, mga renowned speakers. Pero, naisip ko, sandali, ito yung topic. Ito yung topic. Madami niyan sa Google. Hahanapin ko yan. That's what we call self-interest investment. Yan. So, how much is Alam mo, education? Alam mo, Mami Bes, very important talaga yan, yung investment na sinasabi mo. Kasi tayo nga, may mga investment tayo outside of ourselves, di ba? Imaginein mo yung sa sarili mo, ikaw mag-invest, di ba? Kagaya ko recently, ang tagal ko na ring manager, di ba, Mami Bes? Pero, meron pa rin ako mga ina-attendan. Kumbaga minsan na feeling mo, pare-pareho lang yung matututunan ko dyan. Ano pa bang maiiba tungkol sa management, tungkol sa leadership? Parang pare-pareho lang naman ang itinuturo nila. Pero once you're already there, you would realize na, oo nga no, I've been so used to doing this thing. There's a better way of doing it pa rin pala, 'di ba? Na maaring ikaw, sabi nga, 'di ba, there are some things na hindi nire-reveal sa'yo ni Lord eh. Pero i-reveal niya yun sa ibang tao. At magiging beneficial yon para sa'yo rin pag narinig mo. So, importante talaga yan. Kaya minsan isipin mo, ang mahal. Grabe, magkano yan? Yun nga, sabi mo, dollars, no? Recently, meron kami, international, rin din yun, course. In-enrollan namin, kahit mahal. Pero, yung sa susunod na pag-uusapan natin, Mami Bes, doon mo malalaman anong bunga ng investment na ito na gagawin mo sa sarili mo. Correct ka dyan. Pero bago natin ibigay lahat yung anong bunga, okay, let me just wrap up bago natin ipasok ang isang tibok-tibok pusong ina, no? So we started with, sana po na-ignite ang inyong mga kaisipan at kayo ay na-inspire sa ating pag-uusapan. Pero sa pag-uusapan ay binigyan natin sila ng 3 paalala, no? When you enter into this adult education or pag-level up, no? Kahit adult tayo sa pag-aaral. We recognize their issues, and then the interest, and then yung investment. Ayan. So, bago po doon sa kabila ng lahat, no? Parang drama, no? Sa kabila ng lahat, ano bang mapapala? No? Ayan. At sana po yung mapapala nito ay hindi lang natin titingnan. Kasi minsan ganyan no? Although meron din po yan, no? May ganito rin. Pero pag yun po yung una, please, wag na lang po. Kasi mapuprustrate po tayo. Kasi yung ganito po, never masasatisfy yan. Never masasatisfy. Kapag kaya ng interest natin, lalo natin i-crave yan. Okay? So let's listen to our pampatibok Mom, si Mami Weng Del Rosario para sa kanyang heartbeat portion. Heartbeats. Heartbeats. A heart that believes in the Spirit. Guys,
Nais ko pong batiin ang bawat guro at syempre ang mga unang guro ng tahanan. Ang mga kapwa ko Momshies, Happy Teachers Month po sa ating lahat. Ang panahon ng pandemya ang nagbukas ng classes online at ito rin ang nagbigay ng magandang opportunity sa iba't ibang uri ng mag-aaral. Maliban sa regular students, andyan din ang adults na na-encourage na ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral via online. Ang iba gustong tapusin ang kanilang college degree at ang iba naman ay nais na mag-masteral. Mapabata o adults man ay may iba't ibang approach din o style ng pagtuturo ang bawat educator ayon sa kanilang pangangailangan. Subalit may isang bagay na laging dapat manatili sa kanilang strategy. Ito ay ang panatilihin ang kasiyahan sa kanilang pagtuturo sapagkat ito ay nagmo-motivate sa kanila na laging bumalik sa klase. Hindi na sila spoon-feeding, sa halip ay binigyan sila ng mas malalim na responsibilidad sa kanilang pag-aaral. Subalit, naroon pa rin ang kanilang paggabay. Nakikita na rin ang pagsusumikap ng mga adult learners na makatapos dahil nais nilang makamit ang kanilang goals. Ang makatapos po ng pag-aaral ang magbibigay ng maraming opportunity sa ating mga anak na makahanap ng maayos na trabaho. Ang pagiging guro po sa ating mga anak ay hindi natatapos sa pagtuturo habang maliliit pa sila. Ito pong profession natin ito ay walang retirement. Kahit na malalaki na sila ay kailangan pa rin nila ang wisdom ng isang ina. Kaya mainam na magmasteral din po tayo sa ating field of being mommy. Take the opportunity to attend sa mga online and training seminar na ino-offer ng ating church na may kinalaman sa pagpapalago ng relasyon ng pamilya. Sapagkat ibang approach na rin po ang dapat nating i-apply sa ating parenting style. Kailangan po na mag-upgrade din tayo dahil nagbabago din ang takbo ng ating mundo. At ang hindi po natin dapat kaligtaang pag-aralan ay ang salita ng Diyos na siyang magiging gabay ng ating mga anak upang magkaroon ng tamang investment na siyang magdadala sa kanila sa tunay na tagumpay, mapadito man sa lupa o sa langit. Naway patuloy na magkaroon ng maayos na tibok ang pusong ina para sa ating Panginoon. Mami Beng po para sa Heartbeats. 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 A heart that believes in the Spirit. Maraming salamat, Mami Weng. At tunay naman po, nagkaroon po ba tayo ng tibok-tibok sa ating puso? Tayo po ay nasa huling bahagi na ng ating programang Moms at Heart. Ang inyong Mami Beserios kasama all the way from the South, yan, Cavite, Bacoor. Si Mami Lay Bonifacio at bagay na bagay ang kanyang corporate setting. Hindi po yan virtual. Hindi kayak talaga yan. Ano? Dahil siya po ay very much engrossed, no? Dito po sa ating pinag-uusapan. Wow, what a word, engrossed, Mami Lay. Bagay na bagay. And now, why are we so engrossed, no? And passionate and so inspired, no? To put our issues aside, raise up our interest, and invest. Yan, no? Okay, bakit nga ba? Ano nga ba ang kakahinatnan lahat ng itong mga bagay-bagay na ating pinag-uusapan kapag tayo ay nag-aral? Yun, Mami Bes, kanina no, sabi ko sa iyo, meron akong pinag-enrollan na ang laki talaga ng ng tuition fee doon. Pero after I took that course, eto yung una kong naramdaman, yung tumaas yung self-esteem ko. Yan, 'di ba? Parang feeling mo may nadagdag sa'yo. Parang feeling mo nadagdagan yung height mo, mas tumangkad ka, 'di ba? Kasi yung confidence mo, yung self-esteem mo, tiwala mo sa sarili mo, nag-level up na, this time, mas alam ko na ang gagawin ko when I am faced with this kind of situation. And how would I be dealing with other people? Natututo ka yung hindi yung kung dati problema mo yung mga ganitong mga bagay, ngayon may solusyon na ako. Nararamdaman mo sa sarili mo, mas kaya ko na ngayong gawin ito kesa compared sa nakaraang mga dinaanan kong mga experiences. Alam mo, Mami Lay, ang sinabi mo yan, hindi lang para sa sarili natin. Yung self-esteem, magkakaroon tayo ng pagtaas ng pagkakilala sa sarili. But also, magkakaroon din tayo ng interest to share, di ba?
Kasi minsan, parang nag-aalinlangan tayo sa mga bagay-bagay na gusto nating sabihin, ano? But because nagkaroon tayo ng confidence dahil nga dun sa mga level up training na yan, then we become a teacher ourselves, diba? Kaya nga, moms in all setting. Ayan. So we learn, and hindi lang tayo yung learn ng learn kasi parang tataba ka ng tataba. You have to also share your learning. And when you share, magkakaroon ng interaction, dadagdag ulit yung learning natin. So learning really grows and grows and grows. Ayan. Naku, nakakatuwa. No? Na-interest na kaya ang ating mga momshies, no? Sa ating mga pinag-uusapan na ito. Okay, kung kayo po ay nai-interest and take note of the word letter I, it all starts and ends with I. I. Okay, now, titingnan naman natin ang goals. No? So dahil nadaanan na natin na sila ay na-ignite, na-inspire na natin sila, and sana nga dahil mga issues nila ay tinry natin na patungan or ialis ng mga interest, and then they will invest. Ano nga yung naging kinalabasan, di ba? Yung self, no? Umangat, kakayahan, na-share. Okay, goals na tayo. Kasi mahirap yung walang goals eh. Ano nga yun ang goals? Lagyan natin ang level. Unang goal is the performance goal. Ayan, Mami Lay. Alam ko, gustong-gusto mo yung performance goal kasi tinutulak mo ang iyong mga tao to perform. Di ba? Tama, Mami Bessie, no? Importante yan na sila mismo nakikita nila na mas umaayos at mas gumaganda yung paraan ng paggawa nila ng mga bagay. 'Di ba? Kasi pagka nagkaroon na sila ng performance goal, kasi una, ano lang yan eh, nasa isip mo lang, ay sana ma-achieve ko yung ganito. Pero once na na-achieve mo na yun, again, nadadagdagan na naman yung confidence mo to reach for higher goals. So yung performance level mo, hindi ko masabi kung nadadagdagan, pero nagiging ano ka, nagiging anong tawag mo doon? Yung ano ka, yung kumbaga, at your peak, ano ka, level. Peak Maangat. performance ka. Oo. Maangat. Kumbaga, lagi ka bang nandun ka sa peak performance level mo na gusto mo laging gandahan ang trabaho mo. Kasi naranasan mo nang ma-achieve, 'di ba? Yung goals mo eh. So pag na-achieve mo yon, you start dreaming and achieving another goal and another, na it already becomes a habit, a lifestyle sa'yo, na performance level ka lagi. Yes, Yan. oo. Kaya po mapapansin ninyo no, ang atin pong daigdig ngayon no, like si DepEd, si CHED, mga corporate no. Lahat po 'yan ngayon ay talagang may tinatawag na tayong performance-based evaluation. Ayan. So ito yung mga goals mo, ano ba yung naabot mo sa goals mo at pinaglalakad po 'yan. And you perform no, yun po yung mina-measure. Now dahil ang performance goal pala natin level 1 lang no. Okay, nagawa mo siya, okay. Natutuhan mo siya, fine, good, di ba? Susunod is the mastery goal. Okay, yung sinasabi mo na aangat, yan. Okay, kapag ka po pinag-uusapan ang mastery goal, meron po tayong tinatawag na palalim, that is vertical. Meron tayong palawak, that is the horizontal mastery. So ano po yung palalim? So palalim, halimbawa, na-interest ka sa language, kagaya yan si Mamshi mo, no? So, lalim ka yan. Aral ka ng aral kasi ang inaaral niya ay Hebrew, di ba? So, pinapalalim niya, no? So, nag-una siya sa mga mabababa, sabihin natin common, ano? When I started to aral-aral yung Mandarin, alam ko, mga conversational lang yan, mga hi, hello, good morning, mga greeting, no? So, lalalim ka na doon. May mga aaralin mo na yung grammar, yung mga conjugation na tinatawag, mga magse-sentence ka na. So, pag ganun yung lalim. Now, ano yung palawak na lalim? Okay? Now, ito naman yung palawak, i-connect mo na ngayon yung inaaral mo sa iba. Like in the case of yung sa pag-aaral ng Hebrew.
Saan mo na ngayon i-connect yan? Siyempre sa Bible lang una kasi yung Old Testament is written in the Hebrew language. Now aside from that, magbabasa ka na ngayon ng mga literature about the Hebrew language. So lalawak ka na ngayon. Nako-connect mo na siya. Hindi ka na lang nandoon mismo sa linguistic, pagsasalita, no? Pag-aaral ng mga pagsasentence, pero lumawak na siya. Okay. Naku, pala yung mastery plan or mastery goal. Pero ito, Mami Lay, I think the most challenging sa lahat, at yan ay pasok sa ating Philippine values, naningas kubon, the sustaining goal. The sustaining goal. Paano na yan, Mami Lay? Ang hirap pala. Ayoko na kaya. Sustaining goal. Totoo yun, no, Mami Bes, kasi minsan, alam mo yung sasabihin, dati, alam ko yan eh. Pero ngayon, hindi ko na alam kasi hindi ko na siya pinapractice. Hindi ko na siya ginagawa. Kaya nga dapat I think isa sa importante para ma-sustain mo yun, you have to maintain a connection with people who are also eager to learn more. Yung hindi tumitigil na matuto, 'di ba? Alam mo, Mami Bessie, meron akong kasamahan dito sa industriya. Batiin ko siya. Hello, BM Maritz, yan. Sa mga idol ko sa industriya, na she's already 70 plus years old. Imaginein mo, she's already established herself in the industry. Pero patuloy na inaalam niya, gusto niyang matutunan kung ano ang mga natututunan ng mga mas bata ngayon. Ngayon, nagti-TikTok siya. Imaginein mo, Mami Bes, at her age, nagti-TikTok pa siya. Alam mo yun, talagang patuloy na sumasama siya sa mga taong gusto ring matuto. Kasi learning never stops. Diba? Titigil ka na nga lang daw matuto kapag ka ikaw ay hindi na humihinga. Diba? Imaginein mo nga, diba? Dati, takot na humawak ng cellphone ang mga natin, boomers natin eh, 'di ba? Pero ngayon isa na sila sa mga, naalala ko nung ang nanay ko na-addict sa Candy Crush. Sus ko, talaga nga naman laro ng laro, 'di ba? Sa mga simple yun lang, sisimulan mo sa interest mo, hanggang sa you'll be able to sustain learning. Ngayon, imagine marunong din siya mag-Zoom. Doon nga sila nag-aral nung pandemic yun, nag-aral sila ng Hebrews, 'di ba? Ng Hebrew writing sa online, virtual. So learning never stops. Sumama ka sa mga taong eager. That's the way you sustain it. Kasi pagka wala ka ng connection sa mga tao at tumigil ka na ring matuto, magbasa, titigil na rin lahat ng yun. Yan. Alam mo, meron akong letter I na naisip dyan. Influencer. And I think yun yung gusto nating pulutin dyan. Who is our influencer? Kasi kung ang influencer natin ay mahinang klase, kung ang mga naririnig natin at sinasamahan natin ay mga tao na parang nakakapagod naman yan. Okay na ako dito, kontento na ako. Diba? Ay yun din ang magiging ating buhay-buhay at isipan, bakit siya? Okay naman siya, diba? So okay na din ako. Pero yung kagaya nung sinabi mo, kaya ang challenge natin sa ating mga momshies, who is our influencer? And this time, dahil influencer ang pinag-uusapan natin and we're going to the best, the ultimate, wala nang iba na influencer, our master teacher. Ayan, di ba, no? So, dahil po gusto namin na talagang very personal itong sharing natin na ginawa dahil based on our own experiences as very active practitioners in this adult learning world, in the industry of training. Yan, sasabi ni Mami Lay. At mga non-stop learners, di ba, no? So, let's lead the prayer. Okay, Mami Bes. Let us pray. Father God, according to Proverbs 11:14, sabi po doon, where there is no guidance, a people falls. But in an abundance of counselors, there is safety. We pray, Father God, that
as we go through life, Lord God, you continue to provide us, Lord God, with people who would be good influencers to us, Lord God, who would ignite that passion for us to learn more, and who would inspire us, Lord God, to progress in life, Lord God, na hindi magiging stagnant yung buhay namin, na hindi kami titigil na kaming matuto dahil lang sa mahirap or natatakot kami sa mga hindi namin kayang gawin. But we pray, Lord God, that you would give us the confidence coming from you, Lord God, na kahit hindi namin alam, it is you who would give us wisdom, Lord God, and the courage, Lord God, to learn, Lord God, and be more productive in life, Lord God, so you could continue to use us, Lord God, for the advancement of your kingdom. We pray, Father God, that you would always place that desire in our hearts, Lord God, na matuto. At the same time, habang kami natututo, bigyan mo rin kami ng generosity to share it with others, Lord God, para patuloy na ang kaalaman tungkol sa kabutihan ninyo, pagmamahal ninyo sa amin ay lumaganap, Lord God, at marami pang manampalataya sa inyo, sa kabutihan nyo, at sa katapatan ninyo sa buhay namin. Panginoon, tunay nga po na aming kinikilala na ikaw po ang aming master teacher. Ikaw ang guro, Panginoon, na kailanman ay hindi mo po kami iniiwanan, at ang iyong salita, Panginoon, ang siya naming gagamitin upang ito nga po ay magbigay sa amin ng tinatawag naming wisdom that is from above. Panginoon, akin pong idinadalangin ang bawat isa na amin pong nakasama, maaring nakinig o nanood dito nga po sa aming programang ito, ay pagpalain mo po ang bawat isa sa amin dito nga po sa lakbayin ng pagtuturo, hindi lamang po sa aming sarili na kami ay mag-aaral. Ngunit higit sa lahat, Panginoon, gabayan mo po kami bilang iyong instrumento upang magkaroon ng kahandaan ang susunod na henerasyon. Salamat, Panginoon, sa pribilehyo na maging isang guro. Salamat, Panginoon, sa iyong pangako na kailanman hindi mo po kami iiwanan. At ang lahat, Panginoon, ng aming mga bagay na gagawin, ikaw po ang aming kinikilalang gabay. Salamat, Panginoon, tulungan mo po ang bawat isa na magkaroon po kami ng pag-asa. At higit sa lahat, Lord, magtiwala sa iyong pangunguna sa aming mga buhay. Ito nga po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan mo, ang aming master teacher. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, at sa amin pong pananalangin ay tunay naman po na nais nating ibigay ang kapangyarihan sa ating Panginoon at ang pagkilala sa kanya pong pagtulong sa atin sa pamamagitan ng wisdom from above, no? Kasi anuman po ang ating gawin ay wala po tayong mararating minus that wisdom from above. Ayan, maraming salamat sa iyo, Mami Lay. Meron ka pa bang last word for our star? Yun nga, no, ulitin ko lang, Mami Bes, yung binanggit ko kanina na verbs, yung Proverbs 11, verse 14, where there is no guidance, a people falls, but in an abundance of counselors, there is safety. Yan. At ako, nais ko naman basahin, hindi ko alam kung tula-tula ba ito, no? Umidad na daw ako, sabi nga, hihina ang pagkakatuto. Pero kapag kay Jesus nagtiwala, siya ang aking master teacher. Isip ay tatalino, magliliwanag, kasi siya ay aking kasama. Ayan. And with that, maraming salamat sa iyo, Mami Lay. Marami rin pong salamat sa inyong lahat. Bye, Mami Lay. At yan na naman po nagtatapos ang isang pagsasama-sama nating huntahan. Sana po ay masaya kayo sa ating mga napagkwentuhan at medyo napag-isip-isipan. Ano nga po ba ang mga pwede nating gawin upang tayo po ang ating kaisipan ay tunay namang yumaman? Ang sabi nga po sa Romans 12 ay transform our mind. Kaya po yan. At wala pong edad, wala pong tigil ang ating pong aralan. Ang lahat ng yan, sana nga po kayo ay napagpala sa ating napagsamahan kanina po sa isang oras na Moms at Heart program. Pwede po kayong nakasama namin FEBC Radio TV o kaya naman po sa ating Facebook 702 DCS FEBC Radio, Moms at Heart or Memory Mommy. O kayo po ba ay nakinig sa 702 DCS AM 1?
Ang lahat ng yan dahil po sa ating pagiging miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ito po ang inyong Mommy Bessie Rios at nagpapaalala, sana nga po patuloy tayong magkaroon ng pagpapahubog sa atin pong mga pusong ina mula sa ating master teacher, none other than our Lord Jesus Christ. Magandang hapon, pinagpalang hapon at sana nga po kayo ay sumila sa hapon na ito.